Kung first time mo pala magta-travel at pupunta ka sa Hong Kong, panoorin mo tong video na to. I-share ko sa inyo yung naging experience namin from Clark Airport to Hong Kong Airport. 7 AM yung flight namin, guys, kaya naman minake sure namin na 3 hours before yung flight namin, nandun na kami sa airport. And habang nag-aantay ka, marami ka din pwedeng gawin. Pwede ka muna mag-picture, bumili ng pagkain at magkape-kape. And sa totoo lang, since first time din namin mag-travel, medyo kinakabahan talaga kami sa immigration, pero pinag-pray talaga namin siya, and thankfully, sobrang smooth lang naman. And feeling ko din big plus din na family kami na aalis, kaya hindi kami nahirapan. Wala naman kami na-experience ng mga complicated questions. Sobrang basic lang ng mga tanong. Like kung anong work mo, kung government employee ka ba, kailan yung balik mo, and sino yung mga kasama mo. Kaya sobrang natanggal talaga yung kaba namin that time. Kasi syempre, diba, ang daming kumakalat na na-offload sila, and syempre, sayang yung mga binayaran mo na hotel, Disneyland, and yung other attraction, syempre, na binili mo din. After 1 hour and 30 minutes, nasa Hong Kong na kami kaagad. Sundan nyo lang kung saan papunta yung mga kasabayan nyo, kasi iisa lang naman kayo ng pupuntahan, which is sa immigration. Maglalakad lang kayo hanggang dun sa pinakadulo, and then bababa kayo sa escalator, and then makikita nyo na yung tren na sasakyan nyo papuntang immigration. Grabe, diba, ang syala, ang laki ng airport nila. Paglabas nyo ng tren, dire-diretso lang yan, akit lang kayo sa escalator, ililid na kayo nyan sa immigration, and actually may mga signs din sa mga sides, so hindi ka naman maliligaw. At syempre, dahil dadaan na naman kami ng immigration, medyo kinabahan na naman kami dyan. Pero don't worry, guys, sobrang smooth lang din pagdating sa Hong Kong. Wala actually tanong-tanong, basta binigay ko lang yung passport ko, tapos pinicturean lang ako, tapos na. After mo sa immigration, nalabas ka na nun para kunin yung baggage mo. Sa may right side ng baggage reclaim, maglakad ka lang doon, then makikita mo yung Bank of China. Pwede kang gumamit ng any Visa card or yung GoTime mo. And kapag nag-withdraw ka, automatic mako-convert na siya sa HKD ng walang extra charge. After that, pwede ka nang lumabas para kunin yung pocket wifi and then yung octopus card. Kung yung binook mo na pocket wifi is from Song, sa A09 ka pupunta. Naka-indicate din naman dun sa email kung saan kiosk mo siya kukunin. And syempre, para mas less hassle din, mas maganda talaga na mag-book ka na sa Pilipinas bago ka pa makarating ng Hong Kong para kukunin mo na lang siya. And kung sa first day pa lang gusto mo nang gumora at magala ka agad, meron silang baggage storage and delivery sa mismong airport. Sa baggage storage, 14 Hong Kong dollars yung china-charge nila per piece, and per hour yon. Hindi ko na check kung magkano yung sa delivery, pero maganda yon kung ayaw mo na ng hassle, kasi sila na mismo maghahatid ng lahat ng bagahe nyo dun sa hotel nyo. Medyo may kamahalan din talaga, pero syempre kung yung ginugol mo is less hassle talaga and gusto mo lang mag-enjoy, why not, diba? Ito pa, guys, yung isa sa mga mali na nagawa namin. Imbis na mag-trend kami, nag-bus kami papuntang hotel. Sobrang tagal bago kami nakarating, like inabot yata kami ng almost 1 hour. Kasi parang inikot pa niya yung airport bago siya lumabas. Kaya sobrang tagal bago kami nakarating, and ang tagal din namin nag-antay dun sa bus mismo. Mas maganda pala talaga na mag-airport express ka, lalo na kung gusto mo makarating ka agad dun sa hotel nyo. Although sa price difference, medyo malayo talaga, kasi pag magbabas ka, nasa 11 Hong Kong dollars lang siya. Pero kapag airport express and bibili ka ng ticket dun mismo sa kiosk nila, nasa 50 Hong Kong dollars siya. Pwede mo rin gamitin yung octopus card